Good morning, Jenny. Hi, Madam Lily. Good morning. Ma'am, wait. Magpapaalam po sana ako mag-day off bukas. Pwede po ba? Sige, papayagan kita. Pero kailangan, 7 o'clock nandito ka na sa bahay. Sige po, ma'am. Uuwi po ako sa oras na yan. Salamat po at pinayagan niyo ako mag-day off. Hay! Nako, mabuti na lang maganda ang mood ni Madam ngayon. Mamaya pagtapos ko dito sa trabaho ko, tatawagan ko si Jonah. Sigurado ako matutuwa yon. Hello, Jonah! Kamusta ang maghapon mo? Oy, may good news ako. Jenny, okay lang naman ako. Ano ba yung good news mo na yan? Siguraduhin mo lang na good news yan, ha? Nako, oo, sigurado ako. Kasi alam mo bang, pinayagan ako ng amo ko mag-day off. Aba, ay good news nga yan. Mabuti naman at pinayagan ka ng amo mo, Jenny. 'Di ba? Nako, sinabi mo pa. Mabuti nga rin ka mo at good mood siya ngayon. Ay nako, mabuti na nga lang. So paano, magkita na lang tayo bukas. Mauna na ako matulog sa'yo, Jenny. Good night, see you tomorrow. Okay, sige. See you tomorrow. Sige na, good night. Teka nga pala, tatawag muna ako sa mga inay. Kamusta na kaya sila? Kamusta na kaya ang anak ko? Hays, bakit kaya hindi sinasagot ng inay? Busy na siguro yon. Bukas na nga lang ako tatawag. Hi, Madam. I'm here. Hi, Jenny. How was your day off? You look tired. Yes, I'm exhausted from all that walking. I really enjoyed walking in the park with my friends. Good thing, Jenny. You enjoyed it. Hay, grabe, nakakapagod ang mag-day off. Pero okay lang, sulit naman. Ay, si inay tumatawag. Hello, inay. Kamusta na po kayo dyan? Jenny, anak. Ang iyong itay. Isinugod namin din sa hospital. Bakit ho? Ano po ang nangyari? Inatake siya. Maluba ang lagay ng itay mo, Jenny. Ay, bakit ba ganito? Bakit ngayon pa? Sa isang tawag, gumuho ang mundo ko. Hindi ko alam ang gagawin. Malayo ako. At wala sa tabi nila, hindi ako pwedeng manatiling umiiyak. Kailangan kong kumilos. Wala silang ibang aasahan kung di ako lang. Ma'am, I would like to ask permission to go home to the Philippines. Why? What's the reason? My father is in the hospital and he is in critical condition. Okay, don't worry, Jenny. I'll buy you a ticket right now and you'll go home to the Philippines. Thank madam. Okay, go to your room and prepare your things. Wala akong ibang healing, kundi ang maabutan ko ang aking ama. Kailangan kong magmadali. Hindi ko alam kung ano na ang lagay ni Itay. Nandito na ako sa labas ng kwarto, pero natatakot akong pumasok, pero bahala na. Sana okay pa siya, sana makausap ko pa siya. O anak, Jenny, mabuti dumating ka, mabuti at naabutan mo pa ako. Opo, Itay. Umuwi ako para sa'yo, kaya lumaban ka, Itay. Jenny, ikaw na ang bahala sa iyong inay at kapatid. Gusto ko nang magpahinga. Itay, Itay, gumising ka. Itay, kailangan namin tanggapin na tuluyan mo na kami iniwan. Pahinga ka na. Wala ka ng sakit na mararamdaman. At huwag ka po mag-alala, ako na po ang bahala kay Inay at Carla. Mahal na mahal ka namin, Itay. Paalam po. Paano mga anak tayo na lang? Wala na ang tatay nyo. Huwag na po kayo mag-alala, Inay. Kaya natin to. Nandito kami ni Ate Jenny, Inay. Opo, Inay. Huwag na kayo mag-alala. Makakaya natin ito. Halika na kayo at kumain na tayo. Ate, ako na ang magpapakain kay Marco. Sige, Carla. Mukhang sanay na sanay sa'yo ang anak ko eh. Hay nako ate, oo, ilang taon din naman kasi na hindi ka nakasama ng anak mo. Hay nako, ang hirap talaga kapag napalayo ka sa anak mo. Huwag kang mag-alala anak, masasanay din sa'yo yung anak mo. Sige na ate, ako na ang magliligpit dito, doon na kayo nila inay sa sala. Oh Marco, tumayo ka na rin dyan, pumunta ka dun sa mama mo, maglaro ka na dun. Sige po tita. Ate, ano na plano mo? Aalis ka pa ba ulit o dito ka na lang? Hindi ko pa nga alam eh. Iniisip ko nga mag-business na lang muna dito. Lang. Mas mabuti yon, dito ka na lang para nakakasama mo pa ang anak mo. Ngayon na nga po ang isa ko pa ring naiisip. Oo nga ate, tinan mo ang bilis lang ng panahon. Mamaya may binata ka na.